to reveal po yung total story dito, yung complete and the truth. No, sir. No, sir. Nung mga nakaraan, I'm sorry, I thought nung una, ikaw talaga ay representative ng mga OFWs. Yung pala, ngayon ko lang nalaman, representative ka ng isang recruitment agency. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy lang. Magpaligoy-ligoy na. Yes, Your Direct Honor. to the point. Sir, pakisagot lang. Yes. I'm not gonna give you Meron para magpasikat dito at parang nalabas na parang bayani ka ng mga OFWs when in fact you were not. Bayani ka sa recruitment agency na represent mo. Complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo. Na, may dami mong extra binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Nasaan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report, nai-report Pero po siya sinasabi mo kanina, okay. nai-report po sa parents. Lolo mo kami. Mr. Chair, Mo kanina, okay. Representative ka ng isang recruitment agency. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy lang. Magpaligoy-ligoy na. Yes, Your Direct Honor. to the point. Sir, pakisagot lang. Yes. I'm not gonna give you Meron para magpasikat dito at parang nalabas na parang bayani ka ng mga OFWs when in fact you were not. Bayani ka sa recruitment agency na represent mo. yes, Your Honor. Yung mga communication po, meron naman po yung sa monitoring. We have actually one conversation at pagka minomonitor namin, may reply po si Ranaran. At ang sabi niya naman, yung kanyang employer, wala naman po siyang traces na sinaktan siya or merong hostile working environment. And as a matter of fact, tinicheck din po namin yung mga TikTok, yung mga Facebook kasi tinitingnan namin kung any post po ba na nanghihingi po siya. No, sir. I'm sorry to interrupt. No, sir. Yes, Your Honor. No, sir. Alam mo, ganito yan eh. Ang isang victim, okay, even before she becomes a victim, meron ng pahiwatig yung predator. Okay? Meron dyan una, pahipo-hipo lang. Doon pa lang, yung OFWs natin, I'm sure she would have contacted you already. Meron na yung sinasaktan na siya, kinikwelyo na siya, or minumura na siya. Doon pa lang, yung OFW should have communicated that to you. Or, it should be the other way around. Nagtatanong kayo sa kanya, I'm sure sinasabi niya, kung marunong lang kayo magtanong o baka nagsisinungaling ka. Kasi kung tinanong mo, kumusta ka dyan, ano ang treatment sa iyo ng mga amo mo, anong kalagayan mo dyan, I'm sure Julie B would have said to you na, oo nga, itong anak ng amo, salbahe ito, si amo mabait, pero itong anak ng amo, salbahe, bakit? O sige, usap tayo. Di ba? Pero hindi nyo ginawa. Yes, Your Honor. Yung official report talaga sa amin, there is a relationship po talaga. That was What do you mean there's a relationship? Meron po silang relasyon, kaya nga po, it was reported to the Kuwait Embassy. Yung mga unang information po agad na ibinigay namin sa DMW with Secretary Ople, ay ang una pong report namin is meron pong relationship. And yung mayroon na po itong investigation and even the cellphone po ni Ranara, nandun na po yan. What proof do you have It was para sabihin na there's a relationship? Kasi pangit ito, nagsasalita ka, patay na yung tao eh. She can no longer defend herself. yes, Mr. Chair. Give me proof na meron siyang relationship dito sa Mr. Chair, operator ng... the information that we get, ito yung aming foreign agency, maaga pong nag-report doon sa ating Philippine Overseas Labor Office. Okay, sige. Nagsabit po ng report. So, nagsabit ng report. Yes, na Your meron. Honor. So, anong ginawa nyo na malaman nyo na meron? Halimbawa na lang. Okay. Granting na talagang totoong pinagsasabi mo at hindi ka nagsinungaling. Yes, Your Honor. You're not lying through your teeth. Yes, Mr. Chair. Ganun nga talagang nangyari. So, bakit wala kayong ginawang hakbang na alam niyo naman bawal ang isang OFW makipag-relationship sa kanyang amo? You should have done something. But you did not, right? Mr. Chair, tinago po ito sa amin, nalaman lang po ito nung nangyari po yung insidente. Kasi po, Mr. Chair, ang You mean after the fact? yes, Your Honor, kasi sa amin po, pagka Then halimbawa, that's BS. After the fact nyo nalaman na may relationship, sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyo pong... sa embassy po after na namatay po siya. Kasi, siyempre, tinanong No, ko yung... kaya nga eh. Mr. Chairman. Correct. Mr. Chairman. Kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gumawa-gawa ng istorya.
Pwede pa ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa position paper namin. Yung pong investigation na sinabit po officially sa Mr. Polo. Chair, just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, You sir. cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Can I Chair. ask you to tone down your voice? Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Thank you. Okay, Comsec, paki-administer ang oath nitong si Attorney Castillon para malaman mamaya pag nahuli ko itong sinungaling. Sige. Attorney, please stand and raise your right hand. Do you swear to tell the truth in this public hearing, the whole truth and nothing but the truth? Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I think we ahead. must also. Mr. Chairman, if I may, just a very quick intervention. Kay attorney, no, you made mention all these things that you're talking about, and we're kind of surprised, you know, kasi you cannot just make statements like that without any proof. Tama si Mr. Chairman, overwhelming proof. But granting without admitting that you are correct, is there an abuse? May abuse na eh. Anong ginawa nyo? 17 years old and 35 years old. Wala kayong pagdududa? All of a sudden, hindi, okay na, I'll take what it is. Kung ano yung sabihin ng FRA, you take it what it is. By the way, yung FRA, ikaw, alam ko, suspended ka na, pero yung FRA, biniimbestigahan pa. Ang last na binanggit sa atin is January 27. We wanted to find out kung meron ding update dito. So, ano yung ginawa nyo? May abuse na nangyayari. Hindi nyo ba naisip? 17 years old, 35 years old. Mr. Chair, yung aming action po talaga, kami po is nagmo-monitor po talaga. Under the law, pag nalaman po namin kahit ano pong insidente, kung halimbawa may meron pong pang-aabuso, maski po hindi sinahuran, within 5 days required po talaga ang agency, otherwise masususpend po sila. Now, What did you do? What upon did you do? knowledge po, upon knowledge, kasi nalaman ko po ito sa GC. Actually, nauna po ako talaga nakakuha ng report kasi may GC po kami ng mga advocates. Now, nung nilapag po yung news na yan, immediately nalaman ko na namatay. Now, right then and there, Sir, namatay na eh. yes po, right then Ang and there, pinag-uusapan natin nung hindi pa patay. Mr. Kaya Chair, nga iiwasan natin eh. Mr. Chair. And don't lecture me about the law. Mr. Chair, kasi kung naipaalam po talaga sa amin yan, kasi yung kanila pong activities, yes po. Before we continue, I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Ayan, Senator Robin. Go ahead. Mr. Chair, kami naman po doon sa pagkamatay, aminado kami doon at talagang nakikiramay kami at talagang dapat maparusahan. At yung pong sa aming ginawa, Mr. Chair, kung napaalam po sa amin na... Napaalam, hindi mo inaalam? Mr. Chair, yung unang... Kanina ka pa eh. Patay, lagi mong gustong sabihin yung patay na. At patay na, wala na tayong magagawa. Mr. Chair, yung sinasabi ko lamang po, yung bang kailan po ba talaga naparating sa amin yung incident? Yung insidente po. Hindi, So you mean you're not monitoring? yes, Mr. Chair. Because if you're monitoring, you already know that she's being abused. Yung pagmomonitor namin, pag tinignan naman po namin, wala po kasi even sa reply na na-receive namin, okay po siya eh. Meron po kami conversation na nag-reply po siya, okay ako dito, mapait ang amon namin. And then nakikita namin po sa Facebook, sa TikTok, everyday po siya sa TikTok, everyday din po siya nakakapag-post sa Facebook. Kasi po sa dami po ng aking mga inaayos din po ng mga overseas Filipino workers, normal po sa isang, minsan hindi nga po sinahuran or binugbog, nagpo-post po siya sa Facebook na binugbog siya, Sandali nangihingi ng lang. tulong. Yes po, Mr. Senator Chair. John. Okay, binanggit mo rin lang yung pagpo-post. Ano yung mga pinost niya sa Facebook? Wala ba siya mga insinuation doon na she's being abused already? Mr. Chair, like for example, ang nakalagay po doon sa Facebook, ito, this might be very sensitive, Right. Mr. Chair. Teka lang. Alam mo, a day before January 20, 2023, Yes po, Mr. Chair. si Renara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo, na may dami mong extrang binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Nasaan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report, yes, nai-report Pero po siya sinasabi mo kanina, okay eh. nai-report po sa parents. Niloloko mo kami. Mr. Chair. Sabi mo kanina, okay eh, di ba? Sabi mo parang walang problema eh. Everyday, chinecheck mo eh.
Mr. Chair, yung ibig ko po sabihin, nung nireport po yung incidente na yan, sa parents lang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na may... That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair, Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to explain? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Mr. Chair, yung sa amin lamang po, kung nalaman namin yan, hindi rin naman namin, kasi, Mr. Chair, Dahil lang, makasingit. Okay. Apo, Mr. Chair. So, sabi mo, tanong kita, kasi sa TikTok niya, okay siya. Yes, Mr. Chair. And I was asking you kung ano yung mga post niya o upload niya sa TikTok, sa social media. Wala bang ma-insinuation na siya ay inaabuso na? At meron ka sana sinasabi at na-interrupt. Media, na nakita niyo na sana yon, then you should have talked to her. Yes, Mr. Chair, we understand. Ganito po, Mr. Chair, dalawa po klase ang klase ng monitoring. The monitoring that we do sa PRAs at monitoring na ginagawa ng FRA. Kasi both agencies are required... No, sir, basta mag-Poncio Pilato, huwag ka mag-press ng kamay. Very simple lang sa akin. Yes po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, minomonitor nyo po yung mga post niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama ng loob, kung ano pa man, etc. etc. Then dapat, kung meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yon. Then, kung nahuli nyo na yon, kung talagang may ganun na post, then you should have talked to her. Should have called her attention. Yes, Your Honor, you are correct. So, ibig sabihin, so I'm correct. Yes, Your Honor, tama po yun. Ang sa amin po, Mr. Chair, yung sinasabi ko talaga, yung pag-trigger ng pag-check namin doon sa TikTok, normally Facebook lang po sana. Kasi nauna po kami, hindi namin nakita yung TikTok, Facebook, maaaring si-check namin. Pero yung sa TikTok, dalawa pong TikTok account, late lang po ito at ang mga naglilitawan lang po sa amin. Kaya nakita namin na mayroong TikTok account, check nga natin ito, baka kako merong nanghingi ng tulong dito sa account niya. Pero normally sa Facebook, pag-check po ninyo, wala po doong any trace po na nangihingi po siya ng tulong o di kaya nabugbog po ba siya or yung ano. Kasi yung... Kayo, gaano ba kadalas kayo pa gumagawa ng monitoring sa inyo? Hindi lang kay Julie B, kundi sa lahat ng mga workers ninyo. Yes, Mr. Chair, thank you very much para ma-explain ko po yung... Hindi sa diretsyon lang. Sabi mo, once a week, twice a month. weekly po, Mr. Chair, yung Every week. nire-report namin. Straight to the point. Every week? Yes po, dapat weekly. Twice. Anong dapat? Weekly po, sinasabi ko dapat weekly talaga sila. Miss Rachel, weekly? Actually, Mr. Senator, daily po, meron pong sa amin sa OMS, nag-a-update. And then, Okay, daily. yes po, Ilan ang gumagawa ng monitoring na nagre-record? normally po sa welfare is isa lang. But if... Isa lang. Okay, Yes, isa lang. pero- wait. Isa lang. Ilan ang workers niyo sa Kuwait na na-deployed? 150 as of this month po. 150? Yes, So at yung this month. 150, isa lang ang nag-check, nagmo-monitor? Let me finish po, Senator. Actually po, isa ang sa normally sa pero if there are slack time naman po, I allow I delegate the task kung sino yung hindi mag-monitor din siya. So I'm delegating the task as well to others na na hindi busy po, Your Honor. Alam ko nga. Noong January 23, during a consultative meeting, Attorney Castillon, nakalagay dito, ikaw ay representative ng ako OFW. Yes, Mr. Chair. Bakit ako OFW? Dapat nilagay mo, ako representative ng recruitment agency. Mr. Chair, marami po You kasi ako... misrepresented yourself. Yes, Mr. Chair. Marami po kasi akong sinasalihan talaga na organization. Ako rin po ay legal advisors ng mga OFW advocates. Pinagsasama ko po yan, yung pagiging... No, you misrepresented yourself kasi kaya nga binigyan kita na maraming pagkakataon magsalita. Nung last hearing, pinabayaan lang kita thinking na ikaw ay pro-OFW. Ikaw ay pro-recruitment agency. You cannot have two masters. You never should do that. Na ikaw ay pro-OFW and then pro-recruitment agency
na alam naman natin itong recruitment agency ay palagi nireklamo ng mga OFW dahil sa walang ginagawang aksyon para ma-address yung mga problema. So ang ginagawa mo, namamangka ka sa dalawang ilog. Either i-recruitment agency ka, representative, or ikaw ay representative ng OFW. The last time you were here, you misrepresented yourself by addressing yourself as ako OFW. Mr. Chair, let me explain. Ako po kasi ay nagtatag ako po ang nananawagan ng pagkakaisa ng recruitment agencies, welfare officers, yung mga advocates po at saka workers. That's why I actually put up an organization, yung tinatawag po na SWARM, kasi napansin ko kasi nag-aaway-away po sila. So I was the first one to make a call na kung po pwede, sana po magkasama-sama na po yung sa PRAs, yung mga advocates po natin. So you are representing all the recruitment agencies in the Philippines? I am, no, Mr. Chair, I have clients lang po, Mr. Chair, not all. Kasi marami many? po, Mr. Mga clients ko po, mga nasa hundreds po, Mr. How Chair. many recruitment agencies are there in the Philippines? Mga less than 1,000 po ata sa land Ilan? based. Mga nasa 1,000 siguro po, more or less. How many recruitment agencies do you represent? Mga nasa hundreds po, Mr. You Chair. represent also Catalyst. Yes, Mr. Chair. So you know very well that Catalyst has a lot of violation. Yes, Mr. Chair. So you can answer my questions. Yes, Mr. Chair. Alright, how many cases, ilang kaso meron ng Yung pending na lang po namin ngayon is nasa 7, Mr. Chair. Yung, Ilan? 7 po ang pending. Hindi ba labindalawa? Yung pong 12, nagre-reflect po kasi sa system yon, pero yung 12 po, that's correct po, pero yung active po namin ngayon na What are inaayos these sa cases all about? yung mga cases po na yan is lahat po ay recruitment violations. Excuse me? Recruitment violations. Oh, recruitment violations. Yes, Mr. Chair. Excuse me, I see Mr. Ardel Ignacio raising your hand. Are you raising your hand? Thank you very much, Your Honor. Mr. Chair, I would like to buuin ko lang po yung sinabi ko kanina para yung pregnancy ay masaran muna natin yung information. Mr. Chair, can we ask Attorney Panyera, pakipatay naman yung mic mo. Para, ayan, thank you. Yung pong autopsy report from Kuwait, marami pong binanggit, fractured skull, face, lower jaw, recent bruises, ravaged brain, but there is no categorical mention here of pregnancy. So we would like to clear That autopsy came from Kuwait? yes. Kuwait? Mr. Chairman, kasi napansin ko lang, hindi din siya representative nung Kuwaiti suspect. Hindi, okay, thank you. Mabuti na kasi baka mamaya kukuyugin ka rito. Hindi kami baka sa labas kukuyugin ka. Wag naman sana. Okay, what are these recruitment violations? 7. Yes, Mr. Chair. Ano ito? Can you, pwede mo ba isa-isahin yan? Medyo yung nature po kasi ang dami pong mga provisions yan, pero yung term po kasi na recruitment violation, Mr. Chair, definitely yung sa rules and regulations, pag may na-violate ka po doon, pagka dinakit po talaga yan, idadakit nila as term po talaga, general term is recruitment violation, but it does not necessarily mean na the agency is very notorious kapag ka meron siyang RV, kasi minsan kahit You have 7, they have 7 recruitment cases. Hindi pa ba considered as notorious yung... Mr. Chair, maraming salamat po. Recruitment agency. Explain ko lang po kasi minsan ang ating recruitment violation, yun po kasi ang term na ginamit ng rules. Pero kahit po halimbawa pumunta po ang PUAA, naganap ng financial statement, wala po, that is a recruitment violation. Pumunta po halimbawa sila sa isang office, tapos may nakita po nila yung mga advertisement doon, wala pong mga license number, that is a violation. Recruitment violation na rin po yun. Kasi classified po siya into 3, serious, less serious, at saka light violation. So even the lightest violation, yung so what are the status of these cases? these are all pending, nasagutan po namin yan, Mr. Chair. And sa mga cases naman namin, mostly po nadi-dismiss din po, Chair. At Mr. Chair, meron din pong kaso kasi na... So magaling ka magpa-dismiss ng mga kaso na ipinifile laban sa yung mga kliyente. And so why represent yourself as ako OFW? Mr. Chair, like I So mentioned... pinapa-dismiss mo lang pala yung mga kaso na ipinali ng OFW sa mga recruitment agency. So therefore, hindi ka representative ng OFWs. Representative ka ng mga loko-lokong recruitment agency tulad nitong ni-represent ni Miss Rachel Rucas. Mr. Chair, yung po kasi Diba? mga kaso, katulad yan yung in-re proceedings, Mr. Chair. No sir.
No, sir. 100 recruitment agents and represent mo at galing mismo sa bibig mo. Yes, Mr. Marami, Chair. may mga napadismiss ka ng mga kaso. Diba? So, na pinahal ng mga OFWs. Penalize din naman po yung iba. Exactly.